morning, guys. I hope you're having a great day. If you're new to my channel, my name is Myra, and I have a son who has special needs. Basically, my channel is about our travel adventures together. Kung hindi man siya kasama ako, mahilig kasi ako mag-travel. And as much as possible, I want to explore the world. This is our 5th day in Uzbekistan, and this is our last day in Samarkand. And Samarkand is one of the cities here in Uzbekistan. And right now, time check, it's 7:28 in the morning, 23rd of October. And the temperature outside is 14 degrees. So, malamig na dito, guys. It's already autumn here. So, papunta kami na ngayon ng Pokhara, and I'm so excited. Our train departs at 9:53 in the morning. And ngayon, meron pa naman kaming oras kasi hihintay namin yung breakfast time. Ang breakfast time dito sa hotel namin is 8 a.m. and we're staying here at Usman Hotel. Ang ano lang dito sa hotel na to is medyo malayo-layo siya sa city center. Siguro mga 13 minutes drive. But it's alright, nasa parang residential area kami. Ang con lang ng hotel na to is it's in the roadside. So maririnig yung mga dumadaan na car. Naka-ready na kami. We are all packed. We will still be riding the Afrosyob. If hindi nyo alam yung Afrosyob at panoorin nyo yung previous vlog, yung Samarkand vlog namin, andun yung information about the Afrosyob and how to book it. And ang travel time from Samarkand to Pokhara is around 1 hour and 49 minutes. 9:53 yung departure namin. Ang dating namin doon is around 11:42 in the morning. So, tamang-tama lunchtime. And I hope makapag-check-in kami na maaga kasi I think 2 p.m. pa yung check-in. But we'll see. Update ko na lang kayo mamaya sa mga ganap namin, guys. Say hi, Nak. Here's my son. Hi! Dito kami sa breakfast area nila to have breakfast before we go to the train. And I'll show you their buffet spread. Yan. Diba? May egg. May parang burger patty, hot dogs, cold cuts, sweets bread. Ooh, may samsa. Pancake. Wow. Nandito na kami sa Yandex car namin. Malapit lang dito yung train station sa hotel namin, around 16 minutes from our hotel. And then, isa lang ang train station here sa Samarkand. Unlike dun sa Tashkent, dalawa ang train station sa Tashkent. North and South railway station. So, make sure na tama yung train station na pupuntahan nyo. If you're not sure, you can show your ticket to your hotel, to the hotel staff para ma-advise ka nila kung anong train station. But here in Samarkand, walang problema kasi isa lang daw yung train station here. So guys, nandito na kami sa loob ng Samarkand train station. And since maaga pa, anong oras ba? Wait. It's still 8:56 in the morning. So, medyo almost an hour pa kami maghihintay dito. Pero okay lang, at least nandito na kami. Hindi na kami mangangarag. And I'm just avoiding the morning rush sa Samarkand. Kasi nagta-traffic dito. Lalo na pag umaga. Anyway, meron namang may wifi dito. Kung maaga kayo makapunta dito, tapos makarating dito and hindi pa kayo nagpo-breakfast, don't worry, may mga shops naman na pwedeng pagbilhan ng food. Nandito na yung train namin, guys. Finally. Always on time. Sakay muna kami. Guys, nandito na kami sa loob ng train going to Pokhara, and it left on time at 9:53 exactly. Kinabahan pa ako kasi hindi ko nakita yung train number dun sa parang announcement board. Ay, oh my gosh, parang hinanap ko kasi sa Samarkand, Pokhara. Pero pala siya, itong train na to galing sa Tashkent.
So, nakalagay dun sa announcement board is Tashkent, Bukhara. The key is yung train number, which is 768. So, ayun, nahanap ko na din eventually sa announcement board. And dumating siya exactly at 9:43 a.m. and then 10 minutes lang siya nagsakay ng mga pasahero. Tama na yung nabook ko na seat, which is facing forward. Hindi kagaya ng isang araw na against the train direction. So, medyo komportable na. And anyway, 1 hour and 49 minutes lang naman. So, I'll try to get some sleep kasi mamaya, aarangkada na naman kami sa paglalakwat siya ng anak ko. Medyo tense pa rin yung anak ko. Ewan ko bakit ganito na siya. Dati naman hindi. And sa airplane din, medyo nadatense na siya. Hindi kagaya dati na chill lang. Ngayon, nagkakaroon na siya ng anxiety. Pero sabi ko, huwag ka nga lang matakot, nak. And then, unti-unti naman, na nagre-relax siya kahit paano. So, yun. See you in Bukhara. Nandito na kami sa Bukhara and we are on our way to the hotel. Hindi naman siya mahirap humanap ng Yandex. Medyo slow lang ang internet, yun yung napansin ko. But getting a Yandex ride is not difficult. And maliit lang yung Bukhara. Parang probinsya talaga yung feels niya, yung vibes niya dito. And from the station to the hotel, to our hotel is around 28 minutes. So guys, kararating na lang namin dito sa malapit sa hotel namin. And as you can see, we are inside the neighborhood of Bukhara. Ito yung typical neighborhood ng Bukhara. Maliliit yung daanan. Hindi ko maisip paano sila mag-navigate dito. Lalo na kung dalawang sasakyan yung magkakasalubong. Super kipot ng mga daanan. Natatakot na ako dun, guys, pag ako magdadrive. So, dito, hilera yung mga hotel. Like, sa amin, ito yung hotel namin. Jahangir Boutique Hotel. And then dito naman, meron namang Eshoni Pier Boutique Hotel, Seven Pier Hotel. And then may mga nakikita na akong mga turista along the way. So, hindi siya nakakatakot kahit medyo masikip yung yung mga daanan. At parang maliblib. Lalo na paggabi siguro. Baka nga wala pang mga dito yung mga street lights. But this is the typical Uzbek community or village here. Yeah. Tara, check in na tayo. Yan yung dadaanan namin. Sabi dun sa sign, it's 10 meters away. O ito, meron ding hotel dito, o Ray Boutique Hotel. Guys, we're finally here in the hotel. And nagpahinga lang kami saglit. Time check right now, it's 1:32 in the afternoon. And then, kanina pa kami dumating actually. Nagpahinga lang kami saglit. Medyo napagod kami sa biyahe. Malayo-layo kasi yung train station from our hotel. Mga around 28 minutes. And then, naligaw pa kami, guys. Naligaw pa kami. Kasi, yung kanina nakita nyo, diba? Nalito ko sa direction, tapos yung Google Maps hindi gumana kasi nawala yung internet. Medyo intermittent yung signal dito. Hindi na pala siya Jahangiri Boutique Hotel. Ang pangalan na niya is Ray Boutique Hotel. Kung nakita nyo, may nakita tayong Ray Boutique Hotel kanina while papunta kami sana dun sa supposed to be na hinahanap ko na pangalan, which is Jahangiri Boutique Hotel. Yun pala, yun yung Ray Boutique Hotel. Kala ko kasi 10 meters, nakalagay dun sa 10 meters away.
So, yun pala, yun na yung Ray Boutique Hotel. Nagbago na daw sila ng owner, kaya pinalitan na yung name. Tapos may sign dun sa door na Old Jahangiri Boutique Hotel. So, yun pala yun. Nung lumayo pa kami ng anak ko, ang hirap pa naman mag-pull ng luggage dahil sa road pavement nila. Natatakot ako baka masira yung gulong ng luggage ko. Anyway, ang ano natin ngayon, itinerary is kakain muna kami. And then mag-ikot-ikot kung ano yung nasa itinerary ko. Papakita ko na lang sa inyo later. And then, sana nga while navigating, hindi mawala yung data. Mahirap kasi pag walang data. Mahirap mag-navigate. Basta, update ko na lang kayo mamaya. Okay? Ang medyo mainit dito sa Bukhara compared sa Tashkent and Samarkand. Ang current temperature right now is 26 degrees Celsius. And mamaya, aabot lang siya ng 19. So, parang aircon levels lang, hindi ganon kalamig. So, di na rin ako magdadala ng jacket. Sabi ko, may nakalagay na Old Jahangiri Boutique Hotel. Tapos, ito na yung bagong signage niya. Ray Boutique Hotel. Kanina, doon kami. Diyan. Dumiretso kami doon. Kasi ba naman, di ba? Akala ko naman Jahangiri Boutique Hotel na ang pangalan. Yun pala, may bago na yung may-ari. So, ito yung itsura ng neighborhood, guys. Ano ba? Ayan o. Old vibes. Old vibes talaga. Ang daming hotel dito. Kaya hindi nakakatakot maglakad-lakad dito kasi every now and then may makikita kang turista, may makikita kang maglalakad. It's an experience actually navigating Bukhara. Kakaibang experience siya, guys. Lalo na pag ikaw sanay ka sa city. Ibang-iba yung atmosphere. Tingnan nyo. Yung mga pintuan, pa talaga, super old na talaga. Ito yung style ng mga bahay nila dito, guys. Amazing, di ba? So, ito na, guys, yung parang proper Bukhara town center. Makikita nyo na dito yung mga iba't ibang shops. And then that one over there, yung may dome, is the Toki Sarafon. It's one of the famous Toki or mga parang trading domes here in Bukhara. Explore natin yan mamaya. Mag-lunch muna tayo para may energy tayo mag-explore. Alright? So guys, nandito kami ngayon sa chalet to have lunch. We decided to eat the non-traditional food kasi mamaya kakain na naman din kami ng Uzbek restaurant. So might as well eat na lang other kind of cuisine. And nag-crave ako ng pizza and then pasta. O diba, nasa Bukhara kakain ng pizza and pasta, and I've read that Chalet has a good 4 cheese pizza. So pati yung anak ko gusto na din ng pizza. And ayun, para hindi rin makakaumay, no, puro na lang Uzbek food, puro na lang manti, puro na lang plov, puro na lang shasli. Matagal pa kami dito, 7 days to go pa. So, break na tayo sa Uzbek food. Itong chalet is malapit lang sa parang city center talaga. And maraming turista doon banda. But here, I think marami din kumakain dito na turista. But right now, since it's already 2:25 in the afternoon, medyo wala nang masyadong kumakain. So, good thing din yun para hindi matagal yung service. So, guys, nandito na yung food namin. The 4 cheese pizza and the fettuccine alfredo. So, let's try the
The pizza. Wow. Look at that. Grabe, no? Amazing. Lagyan ko muna yung anak ko. Let's try the pizza first. Drop. Tama pala yung sabi nila. Sarap yung 4 cheese pizza nila. Yung iced tea nila masarap ha. Lasa cherry. Now let's try their fettuccine alfredo. Mabuti nilang may chicken and meron din siyang mushroom. So let's try. Not bad. Kulang lang na konting salt and then it will be perfect for a change. Dahil puro lang tayo Uzbek food. Good. Tapos na kaming kumain, guys. I'm just looking for a currency exchange shop para magpapalit ng dollars to Uzbek som. Kasi kailangan ko yun sa Kiva sa babayaran kong day tour. It's super nice here, guys. Mas bet ko dito kaysa sa Markan. Alam mo yun, it's like an open air museum. Lahat ng mga establishments as in old structure or old style of architecture. Na-preserve talaga nila yung old Bukhara. At hindi kayo mawawala dito, guys. Kahit wala kayong data kasi ayan may mga signpost kung saan ang way ng mga different landmarks here. Chill lang dito. Mafe-feel mo talaga yung Uzbek way of living before. And yun nga sa chalet, sarap ng food nila. Sulit naman yung binayad ko. 280,000 Uzbek som ang binayaran ko. So, okay na. Sarap naman ng food. Hindi ka magsisisi. And then, attentive pa yung mga staff. So guys, yung una namin pinuntahan na sinuggest na Yandex map is mali. Walang doon, currency exchange na shop. So, ang ginawa ko, nag-search ako sa Google and then ito yung tinuro. Pwede siyang exchange ng dollars to Uzbekistan som. I was able to exchange my dollars to som. Ang pinapalit ko is $100 and then ang equivalent niya to Uzbeki som is 1,180,000. So yan, tapos na tayo ngayon. Punta na tayo dun sa first stop natin. Guys, behind me is the Toki Telpak Foroshon. It's a trading dome, one of the largest trading dome here in Bukhara. Malapit lang to siya sa Polyon, Kai Polyon and Sam. Itong trading dome na to is known for knives, jewelries, and musical instruments. And then itong shop dati, they were selling books. Kaya ang tawag sa kanya dati is Kitab Foroshon. Kitab meaning book in Uzbek. So guys, nandito tayo sa second stop natin, which is the Old Bath Ruins and the Magori Atoki Mosque. Both are just behind me. Ito yung old public Old Bath Ruins, and then ito yung Magori Atoki Mosque.
These bathhouses played a significant role in the daily and social life of the historic Bukhara. So alam mo yon, yung mga hammam dati it's not just a place for bathing but parang center din siya ng social gathering. Dito nag-chika-chika yung mga yung mga Bukharans, 'di ba? Napapalibutan din siya ng mga shops and yung trading dome, yung Toki Sarfaron na hindi pa natin Toki Sarfaron andito lang din Yan. So para talaga siyang community. May mosque, may trading dome, and then may old bath ruins. So dito lahat talaga ng mga Bukharans nag-gather. And then behind me din pala, ito, yan. Pupuntahan din natin yan, is the Caravanserai. Yun ang tawag nila dito, dyan sa building na yan. Bale, yung mga traders na nanggaling pa sa China, sa Europe, pag dumadaan sila dito sa Silk Road, dyan sila nagsistay. Parang pahingahan nila, kumbaga, ancient hotels, ganon dati. Kumbaga sa mga hotels, mga B&B, yan ang Airbnb dati ng mga Silk Road traders, diba? So interesting. So mamaya papasukin din natin yan. Nagpapahinga lang kami. Pumunta din kami sa Poy Kalyan pero hindi ko bet yung position ng sun. Nadidiliman ako. So bukas na lang na maaga tayo pumunta doon. Anyway, alam ko na naman yung way. Kanina nahirapan kami mag-navigate. Nalito ako sa maps, yung direction ng maps. So eventually nahanap ko din kung paano pumunta doon. Yun nga lang pagdating namin doon, it's still golden hour though, pero hindi na siya ganun ka nice sa picture kasi nasa likod na yung sun, hindi na maganda. So balik na lang tayo doon bukas ng umaga. So far nagchichill-chill lang kami ng anak ko dito, enjoying the view. Diba? Ganda-ganda. I love Bukhara. Mas bet ko to dito kaysa sa Samarkand. Samarkand kasi is parang city na talaga, modern city. Yun nga lang, may mga places talaga na na well-preserved pa rin. But here, it's like really an open-air museum. Kahit saka pumunta, parang exhibit ng ancient Bukhara. Yun. So ito palang Magoki Atori, guys. This is the oldest standing mosque in Central Asia. Naging synagogue siya before, even Zoroastrian temple, and also carpet museum. Yun yung parang naging journey nitong structure na to, nitong mosque na to. Amazing, di ba? So, nandito tayo sa loob ng isang caravanserai, guys. Bali, yung mga small doors yan na yung mga nila. Yan yung mga kwarto-kwarto daw. So, ito is tsura ng ng kwarto sa isang caravanserai, guys. As you can see. Pwede king size bed dito, guys. And then look at the dome. Yan. Imagine nyo na lang na dito nagpapahinga yung mga Silk Road traders. Siguro kortina lang nilalagay nila dito. Good evening, guys. Andito kami ulit sa sa may banda sa old bath ruins. So after kanina namin i-explore yung caravanserai, we decided to go back to our hotel muna ulit just to take rest. Kasi parang napagod ako na nawalan akong gana mag-ikot-ikot. So ito, I'm showing you Bukhara at night and it's so beautiful, grabe. Lahat ng buildings may mga ilaw. Diba? Look at that. It's so nice, it's so lively, so vibrant. May mga Uzbek musicians sa background. So ngayon, pupuntahan natin yung Poy Kalyan at night. And I think it's beautiful because of the lightings. Tara, samahan nyo kami. So guys, we're back here in Poy Kalyan. Right behind me is the Kalon Minaret and the Kalon Mosque.
Grabe, super beautiful talaga pala dito pag gabi. Mas na-enjoy ko siya ngayon compared kaninang almost sunset. At mga 4 ata kami nakapunta dito kanina. So ito, grabe, amazing. Super beautiful at night. Lalo na yung minaret. Fun fact about Kalon Minaret is that during Genghis Khan time, he ordered his troops to spare this from destruction. Kasi sobrang nagandahan siya dito sa Kalon Minaret. And may story daw na si Genghis Khan hindi siya nagbabaw kahit kanino man. Pero dito, nakapagbaw siya kasi when he was admiring the tower, biglang humangin tapos natanggal yung headwear niya. So pinulot niya. And then he realized, oh my gosh, ba't ako nagbow dito? So parang na-amaze talaga siya ba? Siya lang daw nakapagbow kay Genghis Khan. O, diba? Fun fact yun. Guys, andito na kami ngayon sa dinner namin. We are having dinner at Joy Chaka Lounge. It's really a nice place. Ang ganda ng ambience. And then someone is playing. See? Ewan ko naririnig nyo But Uzbek musicians are playing at the background. And ang ganda ng vibes dito. Gustong gusto ko. Sabi nila full house na sila. And sabi ko I'm willing to wait. But thankfully may extra pang table for 2. Kaya nabigyan kami agad. So guys, nandito na yung food namin. Let's try it. First is itong kutob with spinach and cheese inside. Yan. And may kasama siyang parang salsa. Let's try. This is so good. Next naman i-try natin itong kayish with gravy. Amoy pa lang, parang siyang yung sauce niya, ang amoy kaldereta. Caldereta mechado, ganun. So, let's try. Meron siyang potatoes, and then carrots, and then beef. Ano nga siyang caldereta, guys? Or mechado. Yun yung amoy niya. Sarap siya, guys. Surprisingly good. Parang siyang spaghetti na flat noodles. Ito na yung one of my favorite Uzbek dishes. Una yung mastava. Ito. Then somsa. Last yung plov. Hindi pa ako nakakita ng masarap na plov. Sona. At saka yung chiburek pala. Dami ko nang gusto. Now, i-try naman natin tong chicken tabaka. It is cooked in butter. Medyo bland lang ng konti. But it's alright. Kulang pa ng a little bit of salt. Nakukumpara ko siya sa Max. Ang di ba masarap yung Max kahit walang sauce. Chicken is tender. And then pair it with mashed potato. Comfort food. Chicken and mash. May kasama palang sour cream tong kayish. Let's try with sour cream. Yan. So good. Guys, nakalimutan ko pala sabihin. Their mashed potato is so good. As in, makahappy talaga yung lasa niya. Buti na lang mashed potato yung in-order namin kaysa rice. So guys, we just had our dinner at Joy Lounge. And grabe, the food is amazing. And then yung service nila is
outstanding. And then, if you notice yung interior ng Joy Lounge, para siyang may maliliit na mga kwarto-kwarto. Yun pala kasi it's an old caravanserai. It says here, architectural monument, Gulumjon Caravanserai. So, it means na we had our dinner at an old caravanserai. Diba? Amazing. Maraming nagsasabi na tourist trap daw, but no, napakasulit nung binayad namin. Our bill was around 260,000, 268 ata yun, 268,000. Ang conversion is around 74 dirhams or in pesos 1,200 plus. So, super sulit na yun, no? Dalawa na kami. It's 10:18, so uuwi na kami ni Ice back to our hotel. And tomorrow, mapapalaban na naman kami kasi marami kaming pupuntahan na naman. Pero the good thing about here in Bukhara is walking distance lang, hindi mo na kailangan mag-Yandex unless you go out the historical Bukhara kasi ito historical Bukhara. So magkakatabi lang talaga yung mga landmarks, attractions. Unlike dun sa Markan, ang lalayo. Ang layo lakarin. Dito, lang, mga ilang minutes lang, andun ka na sa kabila, sa next landmark. Kaya, mas gusto ko tong Bukhara kesa sa Markan. Yun lang ang opinion ko, ha. So far, Bukhara yung maganda. Ewan ko na lang pagdating ko sa Khiva, baka maiba na naman. Kasi yun sa Khiva talaga, as in, parang untouched. Ganun. Konti lang kasi yung turista pupunta doon dahil sa sobrang layo niya sa almost malapit na sa border ng Turkmenistan. Good morning, everyone. It's already our 6th day in Uzbekistan and 2nd day in Bukhara. Right now, it's around 8:55 in the morning and katatapos lang din namin mag-breakfast. Hindi masyadong marami yung breakfast spread ng hotel namin, but it was alright. Nabusog din kami kahit papano. Ngayon, it's very busy day dahil kahapon tinamad ang lola nyo mag-explore. Bigla ako napagod. Kaya mas marami yung time ng pahinga namin kaysa mag-ikot-ikot. Pero may puntahan na rin naman kami na mga historical spots. Ito yung mga hindi namin naisama sa itinerary kagabi, ngayon namin lalakarin. Pero babalik kami ngayon ulit sa Poy Kalyan kasi malapit lang yun sa Ark of Bukhara. I want to see the Poy Kalyan in the morning. Kasi yun talaga yung pinaka-heart ng Bukhara, yung Poy Kalyan. Our hotel is in the historical Bukhara. And then malapit lang yung hotel namin sa mismong center. Siguro mga 3 to 4 minutes walk lang. Kasi kung dun ka sa center mismo, ang mamahal na mga accommodation. Kasi syempre, convenient na sa mga turista. Paglabas mo, nandun. Sa amin, we have to walk towards the center. Ay, nag-sweater ako because the temperature right now is 12 degrees Celsius. So, medyo chilly siya. Pero mamaya, in the day, medyo mainit-init na. Pero not to the level na, alam mo yun, lapot levels, no. Warm lang, yun. Hey guys, nandito na kami sa Kalyan Mosque. This is part of the Poy Kalyan Ensemble. And nothing much to see here. Ito lang. And there's an entrance fee of 15,000 som.
Hey guys, we're now at the Ark of Bukhara and nandito kami sa archaeological area nila. As you can see, merong mga excavations na nangyari pero I don't think na it's still ongoing. And then behind me, makikita nyo yung view ng historical Bukhara. Kung pupunta kayo dito, I suggest that you go during sundown para yung sun andito sa opposite side. Mas maganda dito pag pag sundown. Sana pala dumiretso ako dito kahapon. I'm sure during sundown, it's the view up here is so beautiful. And by the way, if you have loved ones na may special needs, they are free to enter this historical landmark. Ako lang ang nagbayad and the entrance fee for myself is 60,000 som. So guys, nandito kami ngayon sa Bolo House Mosque, which is right behind me. Unfortunately, hindi tayo makalapit kasi may mga nagpre-pray. Today is Friday, so our Muslim brothers are praying. Today is their worship day, kaya hindi tayo makalapit. Sayang, hindi tayo makapag-picture doon. But yeah, it's a very unique mosque. Because of the structure, hindi mo siya typically makikita sa mga ibang mosque. So guys, we are inside Zindon. It's like an old prison. And then itong room na to is called the Bug Pit. And it was reserved for the least favorite prison inhabitants. Yung mga hindi bet na mga prison guard dito tinatago. Ganyan ang itsura ng prisoner dati. Nilalagay dito pag hindi ka bet ng prison guard. So siguro may mga bugs dyan. Kaya tinatawag na bug pit. Now, ito naman tinatawag nila na debtor cell. Siguro debtor meaning mga may mga utang dito dito kinukulong. At ganyan ang itsura nila dati. So yan yung mga prisoner or may mga kasalanan humaharap sa judges. Yan ang ganyan ang itsura nila dati. Tinamad kami guys maglakad kasi medyo mainit na. Kaya sumakay na lang kami ng taxi. Or parang tricycle sa atin. But here, they call it taxi. Yung price is depende sa destination. Pupunta kami ng Toki Zargaron. Maghahanap kami ng kakainan. From Zindon to Toki Zargaron, ang charge na is 30,000 som. Not bad. Considering na, we're riding this for convenience. Say bye-bye! So guys, we're now inside Toki Zargaron. Bale, parang ito yung pinakamalaking trading dome here in Bukhara. Bale, itong Toki Zargaron used to be a jeweler's dome. So lahat ng nagtitinda ng jewelry, dito mo sila mahahanap. But now, iba-iba na yung nagtitinda dito. May mga crafts, may mga clothes, may mga jewelry. So yeah, ito ang Toki Zargaron. Malapit lang siya sa Poy Kalyan. If ito yung Toki Zargaron, and then ikot ka lang, paglabas mo dyan, Poy Kalyan Complex na. Hey guys, andito na kami ngayon sa Zargaron Terrace Restaurant for lunch. And may papakita ko sa inyo. Kaya dito ako nag-decide mag-lunch with my son. Look at that. Diba? Ang ganda ng view namin while having lunch. The view of Poy Kalyan. Ayan Diyan lang sa likod namin. Once in a lifetime lang to, nakakain ka with the view of Poy Kalyan. Kaya, sulitin na natin to habang nasa Bukhara kami. Maganda naman yung rating niya sa Google review. Though, hindi pa ganun kadami.
But we'll see. Ang pinunta ko naman dito is the view, not the food. Yun yung parang pinaka-highlight ng lunch na ito. Ang in-order ko now is mastava, yung soup nila with rice. Parang lugaw na may kaldereta, lasang kaldereta. Masarap kasi yun yung tikman namin sa Bibi Kanim tea house. And I want to eat that again. And then dalawang beef shashlik. And then isang somsa with potatoes and somsa with meat. Our food is here. Let's try. Mainit pa. Honestly, hindi siya kasing sarap yung nakainan namin sa Afsona. Pero okay na. Kulang siya sa parang tomato-based na flavor. Kasi medyo maputla siya compared dun sa Afsona na... Ay, Afsona ba yun? Saan ba kami kumain ng mastava? Sa Bibi Kanim Tea House. Na compared sa Bibi Kanim Tea House, mas malasa yung mas rich yung tomato tomato flavor, but this one medyo medyo nakulangan. Pero okay na din. Pampainit sa tiyan. Lalo na malamig ngayon. Now let's try their somsa. First is itong potato. Well, paghiwa ko pa lang, it's not as crispy as I want it to be. Hindi kagaya ng mga ibang somsa na na-try ko. Lagyan natin ng flaky pa rin siya. Okay naman, sarap naman. Masarap pa rin yung sa Samarkand na somsa. Now let's try this meat somsa nila. Ang gusto ko lang sa somsa nila, itong meat, parang wala siyang aftertaste. Yung gaya nung iba na may, ang cumin ata yun. At this one, sakto lang. Now let's try the beef shashlik. It lacks smoky flavor. Pero malambot. Hindi ako happy sa shashlik, kulang siya ng barbecue flavor. Let's just be grateful na nakakain tayo sa ganitong restaurant, diba? Yun lang. Mindset. It could have been better if the shashlik has smoky flavor. Sabi ko nga, I'm not here for the food, but for the view. Yan o. Diba? Yeah. Experience. So guys, pabalik muna kami ng hotel because it's still 2 o'clock in the afternoon. Medyo mahapdi na yung mukha ko dahil sa na-expose na sa sun. Though I wore a sunblock, mag-reapply muna ako. And then pahinga muna kami ng konti. Balik na lang kami gumala ng mga around 4 p.m. para hindi masyadong masakit yung tirik ng sun. Bago kami umuwi, napadaan kami dito sa Abdul Aziz Khan and Ulugbek Madrasa. These two madrasas used to be a learning center nung panahon ng Silk Road era, but now they turned it into souvenir shops. Nakakalungkot lang, no? Parang once they played a significant role, but now souvenir shops na lang. And yun nga, nakabili ako ng souvenir for my mom. It's a scarf made of camel wool, diba? So nice ng color. Parang gusto ko tuloy angkinin.
hindi ko to nakita sa ibang ibang shops. And then ang sabi ni ate 200,000 som, and natawaran ko ng 170. Unang tawad ko is 100, pero may yung 100 na yon may iba siyang it's made of a combination of cotton and camel wool. Pero hindi ko bet yung color, mas bet ko tong color na to kasi Uzbek style talaga yung dating niya ng color niya. And ayun, sabi ko no discount. Natawaran ko ng 170 instead na 200,000. So okay na yun. Good afternoon, guys. Ito, galing kami ng hotel and recharge na with gadgets and ourselves. Hindi na talaga ako bata, guys. Ano na ako? Gore. Sa Bisaya pa, gore. Short for gorang. Madali na ako mapagod. Hindi kagaya dati. Hala! Kahit walang rest. Hindi mandatory ang rest. But now, parang, oh my gosh, I need to rest. Hindi na kaya ng katawang lupa ko, guys. So, ito, ano bang oras na? Almost 5 p.m. na, guys. We were able to rest for a while. Mga ano din yun? Almost 2 hours. Ito, back at Lakwatsa na naman. Papunta kami ng Chinor Mosque just to see what it looks like in person. And then, mag-chill-chill lang. Hindi na talaga gaya dati, guys, na hala, sulitin talaga isang araw. Isiksik kung anong talaga. Kung ano talagang mapuntahan. But now, gusto ko lang yung chill, relax, come what may, play it by ear. Since mostly napuntahan na namin, then might as well go to Chor Minor. Medyo kasi, siya lang yung nag-iisang malayo sa mga kumpol ng historical landmarks. And then mamaya, we will try Zolotaya restaurant. Let's see kung they accept walk-in. Pag hindi, baka pag nagawi kami dun banda, mag-reserve na lang ako. Kahit mag-late dinner kami. And we need to be back early then kasi we need to pack. Dahil bukas, 5:21 a.m. yung train namin going to Khiva. And dapat, since 28 minutes yung biyahe from here to the train station, ewan ko lang kung early morning ganun pa rin kalayo. Kasi hapon na kami dumating, midday kami dumating dito nung isang araw. And yun ang parang travel time. So, dapat 4 a.m. makaalis na kami dito just to be safe. So, tara, samahan nyo kaming mag-explore ulit sa Bukhara. So guys, nandito kami ngayon sa Labik House Square. Kasi paglabas na dun sa street namin from the hotel, ito kaagad yung bubungad. So, bago kami pumunta ng Chinor Mosque, we checked out this place. And as you can see, may pond sa gitna. And this square is surrounded by madrasas and a kanaka. Ang kanaka is like a religious site, and then a religious place. And then ito yung sa likod ko, yan, ito. It's a madrasa, the Kokeldash Madrasa. And then dun sa kabila naman is Nadir Divan Begi Madrasa. And then ito, yan, is the kanaka. Yung mga Sufi religious people dyan nagsistay. Para siyang caravanserai din. So, dito, napaka-lively ng place. Medyo touristy lang siya. Pero kung gusto nyo mag-chill lang after a long day of walking, pwede kayo dyan. But I'm not sure kung masarap yung food may mga bad reviews about dito. Pero try nyo pa rin. So, tingnan natin yung dalawang madrasa doon bago tayo pumunta ng Chinor Mosque. Ito ang loob, guys, ng Ulugbek Madrasa.
And as usual, ginawa na din nilang souvenir shop. May souvenir shop dun sa labas. Ang laki pala nito dito. So guys, nandito muna kami sa sa statue ni Nasruddin Hodja. Yan, yung figure na yan. He's very popular here in Bukhara and in Central Asia. He's a legendary character. I'm not sure if if he's a real person, but he's very popular in folklore, anecdotes, and kasi because of his wit and wisdom, may pagka-pilosopo kasi siya and may pagka-komedyante din. And then kanina merong merong tour guide na English tour guide, leading a group of tourists, and nakinig ako. And then one of Nasruddin Hodja's funny anecdote was one time daw kumain daw siya sa isang parang restaurant, and then yung donkey niya, di ba nakita niyo may donkey siya, lagi siyang nakasakay sa donkey niya, and then yung donkey niya iniwan niya sa labas ng restaurant, of course. So pagkatapos niyang kumain, nagbayad, lumabas siya, hindi na niya nakita yung donkey. So ang ginawa niya, pumasok siya ulit dun sa restaurant. Tinanong niya yung mga kumakain doon, "Who stole my donkey?" Walang sumagot. So sabi niya, "I will come back." And then inikot niya yung buong restaurant. Hindi niya nahanap yung donkey niya. So bumalik na naman siya doon sa loob. Sabi niya, "For the second time, I will ask you, where's my donkey?" or "Who stole my donkey?" Wala pa rin sumagot. Sabi niya, "If I can't find my donkey, I will come back here and I will do what my father did." So, nagbanta siya, nag-threaten siya, ganun yung threat niya. "I will do what my father did." So, lumabas na naman siya, and then, hinanap na naman donkey niya, wala pa rin. So, yun, for the last time, pumasok na naman siya sa loob ng kainan, and then sabi niya, "For the last time, who stole my donkey?" Wala pa rin sumagot. Pero may isang old wise man na nag-raise ng kamay. Sabi niya, "Wala dito sa amin ang kumuha ng donkey mo. But I'm curious, what did your father do in this situation?" So sabi niya, natawa nga ako eh. Ako kung matawa kayo ha. Kasi sabi niya, "My father walked on foot." Tama nga naman. Wala nang donkey eh. So maglalakad na lang siya. Those kind of tales daw, yung very popular si Nasruddin Hodja. Wow, very interesting. But, talagang ito yung mga pag may mga English tour guide, makinig ka talaga. Nakalibre ka ng information, di ba? So, ayan, tara, tapos na kami dito. So, punta na tayo sa Chinor Mosque. Hey guys, andito na kami ngayon sa Zolotaya restaurant to have dinner. Walk-in lang kami. If you want to dine here, I recommend that you make a table reservation. Kasi like right now, since wala kaming reservation, hindi yung magandang table yung nakuha ko. Nandito na kami sa labas, though it's alright kasi malamig naman, pero mas maganda siguro yung atmosphere dun sa loob kasi ang ganda ng interior nila. Makikita mo talaga yung Uzbek style of interior. So, at saka ito yung table nila dito sa labas, medyo mababa. Parang pang lang siya, pang snacks lang, hindi talaga siya pang dinner. Mahirapan kaming kumain dito. But anyway, I'm not complaining. Dito ako sa Uzbek, sa Bukhara, having dinner. Ano pang irereklamo ko, no? As a tip, pag kakain kayo dito sa Zolotaya, make a table reservation. Sa Google review, mataas yung rating niya. And marami nagsasabi na masarap yung plov
So, I want to try the Bukharan plov. So, ang in-order ko is plov, bitchek, para siyang flatbread na may spinach and cheese. And then, ano pa ba? Ground beef kebab. And then, for dessert, golden bukhara. Caramelized fried banana siya. And then, with ice cream and ano pa ba, cream on top. I'm excited to try them. Wala kami ginawa dito sa Uzbekistan, kundi kumain ng kumain. This is a bit of a splurge, itong dinner na to compared kanina. We'll see. Tignan natin yung yung bill mamaya. So guys, nandito na yung food namin. We'll try some Bukharan plov. Beef Bukharan plov. We'll try. Ang bango. Parang amoy asado. May something na ang bango. Sarap. A bit greasy lang, but mas bet ko to kaysa yung mga nakain kong plov. Pangalawa siya sa Afsona. Yung isa pa sa Central, yung plov center sa Tashkent. Hindi ko masyadong bet yun, pero ito bet ko. Try naman natin itong kebab. Ang sarap. Smoky flavor. And then, malasang malasa. Pati chair at ang pangalan nito. Flatbread grilled in coal. Let's try. Hati kami ng anak ko. Dapat ko ito para sa sa mga kebab. Tayo naubos na yung kebab namin. Isang order lang pala yun, guys. 1 piece lang pala. Next is yung bitchek. Mas masarap yung kinain namin sa Joy Lounge. Hindi ko masyado malasahan yung cheese. Parang siyang may coriander. Bati ko siya bet. Hindi ko malasahan yung cheese. And now for dessert, golden bukhara. Caramelized fried banana with ice cream and whipped cream. Let's try it. And meron din siyang walnut. Sarap. Pero yung banana, hindi naman siya fried banana. Sarap siguro ito kung mas crispy yung banana. Yun iniisip ko fried na banana mini crispy. Yummy? Time check, it's 7:45 in the evening. And ang masasabi ko sa Zolotaya, masarap siya. Yun nga lang, pag ganitong oras, dapat mag-book ka ng table. Ang least favorite ko sa mga in-order namin was the bitchek with the spinach and cheese. Hindi ko masyadong malasahan yung cheese. More on, greens yung nalalasahan ko. Mas, para sa akin, ang pinaka masarap na na-try ko dito was yung Joy Lounge. And then, next is Chalet. Na-enjoy namin yung pasta and pizza. And then, third is the Zolotaya. Our bill is 232,000 som. So, di ba? Okay na rin yun. Ilang putahe yun. May dessert pa. Tapos may beverage pa. Mura talaga dito, guys. As in, you get your money's worth. Hindi ka magsisising magbiyahe dito because super cheap na mga goods nila, na mga food nila. Hindi talaga ako nagsisisi na dito sa Bukhara. Ako nag Hi. Say hi na. Hindi ako nagsisi na sa Bukhara kami, sa Uzbekistan kami ang travel destination namin. It's 25th of October, our 7th day here in Uzbekistan and our last day here in Bukhara. It's already 3:39 in the morning. It's super early dahil bibiyahe tayo to Khiva via a sleeper train. Biyahe kasi from here to Khiva is
around 6 hours. So, 5:21 in the morning yung train namin. And ang dating namin dun is past 11 in the morning. Kiva is the last leg of our Silk Road adventure. So, abangan nyo yan sa susunod na vlog. But for now, I'm going to end our Bukhara vlog. So, I hope nag-enjoy kayo at nakakuha kayo ng tips as you plan your Uzbekistan journey or Silk Road adventure. So, excited ako sa Kiva trip namin because Kiva is yung talagang pinaka-preserve talaga yung mga um, yung mga structures doon, as in parang as if you are living in the old times. Kung itong Bukhara is ano na as you can see on the vlog na maganda na yung Bukhara, how much more is Kiva? Marami din akong nakikita na sa vlogs na super ganda ng Kiva. Mafe-feel mo talaga doon na you were back in the old times. So yeah. And yung itong sleeper train na sasakyan namin, I'm also excited to try that because it's an old Soviet train. Hindi siya kagaya ng Afrosyob na high speed and modern. But itong sasakyan namin is I think Shark or Uzbekistan Railways ba. Basta it's a sleeper train and ang nabook ko is good for 2 persons only. Kasi ayoko ng maraming kasama sa cabin or ayoko ding yung sa parang economy public kasi kasama ko nga yung anak ko and mahirap na lalo na pag sa CR ako or what, yung mga gamit namin, di ba? Buti sana kung walang disability yung anak ko, pwede kong bigyan ng responsibility sa mga things namin. So I'm gonna end it here now, and if you have not yet subscribed to my channel, please do so. Malaking tulong yun sa akin to grow our community here. And if you like this vlog, hit the like button, and also if you want to be notified with my next vlog, please hit that notification bell. So yeah, see you in Kiva. Bye.